Yes. po, Mm. para alam ko naman na ang gagawin ko. So ito pong kilalagyan natin demo farm to. So ang dami po siguro nag-aaral dito, Ma'am Josie. Mayroon po, nagpupuntahan po sila rito. Yes. Then, pag pumunta rin po sila, kasama na po yung mamimigay kami ng buto. At saka ma-encourage sila. Opo. Alright. Namimigay po, libre po ang buto, libre po ang punla. Yes. Kaya hindi po ako nawawala ng punla sa aming germination house. Walang dahilan kung hindi sila magtanim, Kaya nga ano? po, Okay, Kaya kung magagawi po kayo dyan sa may loob dyan ng SB Park, Yes. marami na rin po sila dyan mga gating-gating. Na-encourage na ninyo. Naku, talaga, dapat mapalaganap tayo sa buong bansa para yung food security, no? Hindi na tayo magkakamag. Opo. Sa gulay na lang po, malilibre na tayo. Yes. So, kailan kayo nagsimulang magtanim, Ma'am Josie? Bakit galing nyo sa pagtatanim? Gaganda kasi ng mga halaman po ninyo. Ano po, matagal na rin po akong nagtatanim. Kahit po nung wala pa ako dito sa garden ni Sir, Yes. nagtatanim na rin po ako doon sa amin. Opo. Anong Mindoro probinsya? po. Mindoro, Sa Mindoro, yes. Oo. yeah. Dahil meron din po kaming kaunting lupaan. Lupa, oo. So natuto na rin po kami magtanim sa aking magulang. Yun. So pagdating po dito, Yes. lalong nadagdagan yung alam Knowledge ko. nyo, nag-aaral, natuto. Oo, kasi po, sinasama po ako ni Sir sa mga seminar. Seminar, oo. Oo, sama kami niyan. So, para madagdagan po yung aking alam. Yes. O, si Sir marami din po alam. Tinuturo din niya po sa sinishare niya akin. sa'yo. Opo. Tapos kayo naman po, ibinabahagi naman po sa iba, sa mga bumibisita rito. Opo, Parang ganyan. ganitong nangyari sa'yo, Ma'am Josie, ano? Yung knowledge na pairam sa'yo ng Opo. Panginoon, mula sa probinsya, dinala mo hanggang dito sa hanggang Metro dito Manila. Po. Nadagdagan pa po yun. Yes. Ano pong mode of farming ng ginagawa po ninyo dito, Ma'am Josie? Dito po sa aming It's conventional po sa lupa yan, di po ba? Meron din po ba kayong ibang mode of farming? Dito lang po, tsaka yung sa ano lang po, Sir, sa Hydroponics naman? hydroponics. Yes, oo. Saka sa greenhouse, yung mga lettuce po. Yun po ang aming ano ko dito nagagawa. Yes. Yun po. Ano pong nakukuha po ninyong benepisyo sa pagtatanim? Marami ho. Yes. Yung exercise ka na, Wow! may fresh na gulay ka Yes! pa. Pati, kunti na lang bibili, may mga sahog-sahog na lang. So, yun po ang aking pandin. Kahit wala po akong sweldo, kahit wala po akong ano dito, sa gulay po ako bumabawi. Talagang libre na yung panghulam. Talaga naman. Kaysa bibili po kayo sa palengke, di ba? Minsan yung nabibili. Hindi ko naman po sinisira ng palengke. Yes, opo. Ay, siyempre ho, iba pa rin po yun. Sariling tanim mo. Alam mo, ikaw ang nagtanim yan. Paano mo tinanim. Okay, Tapos, nagtuturo din po ba kayo dito? Opo, pag mayroon pong nagtatanong sa akin, paano mo ginawa yun? Yes, paano mo magtatanong sila. tinanim yan? Paano ba magtanim na yan? So, ako naman po may kaunting alam na rin. Sige, ganito ha, ipunla mo muna. Tapos pag malaki na siya, saka mo ilipat doon sa magandang lalagyan. Tapos po, ayan, halimbawa po kung mayroong silang lupa na maganda, i-mix nila. Yes. Katulad po ng tinuro sa akin, Sir, kaya po marami kaming ganito. Mi-mix po namin yan. Saka po namin ilalagay sa mga lalagyan. Saka po namin nilalagay yung tanim. Yes. Nakapagpaganda rin po kami niyan last year. Ang pundasyon kasi, Ma'am Josie, ng isang magandang at malusog na halaman, nasa lupa. Yung mixture po ninyo. Yun po. So, may % po ba kayong sinusunod? Paano po? Katulad po nito, nung mga nakaraan po kasi, parang nabago po namin ni Sir yung pag-mix namin ng lupa. So, ito na lang po ngayon. Yes. Ngayon po. Kasi po, ang aking takalan ay timba. Tinatakal nyo, timba? Okay, alright. Isang timba na garden soil. Garden soil, alright. Tapos, 1/3 na ipang-itsunog. Yung carbonized rice, Opo, at saka po yung lupang hindi sunog. Okay, At saka po yung vermicast. Vermicast. Pahunang pataba po yan. Yan po. Yes. Tigwa 1/3 po yan. Dinimix ko Minimix po sila. mo siya. Saka ko po ilalagay yung itim na mga ganyan po. Saka ko po ilalagay yung mga tanim na. Mga seeds na, direct planting na, no? Ngayon naman, diyan naman po sa plat, ganun din po yung gawa ko. Yes. Saka ko po isasabi sa plat. Ikakalat ko po doon. Yes. Tapos po, pag nagtanim naman po ako, di magbubutas muna po ako kung gaano kalaki yung itatanim ko. So, ganun po kalaki yung butas. Then, yung minix ko po na lupa, siya po yung itatabon ko doon.
Ayun! So, yung tatakip mo pa doon sa seeds, ano? May ngailang araw po yung germination nun? Ano lang po, sir, yun. Halimbawa, magmimix po ako, magtatanim ako mamayang hapon. Opo. So, nakamix na po ako ng lupa, nakaready na po yung aking mga punla. So, yun na po, itatanim ko mamayang hapon na medyo hindi mainit na. Yes. So, yun na po yung pinaka-ano nila sa puno. Ayun, ganun pala yung Opo, saka ko po didiligan. Then, pagka ano na po yan, meron po ako dito, yan pong nasa drum na yan. Yes. Yan po ay kinumpos po namin ng mga compost naman. Okay. Yun po ang dinidilig namin. So, once a week po yun. Once a week po yan. Kaya, ganyan po yung result ng aking mga tanim. Mga tanim po ninyo, magaganda. Parang kayo, Ma'am Josie, maganda at malusog. Malusog po. So, talaga kaya naman. Kaya po, kahit si Sir po, talagang natutuwa. Josie, na-perfect mo. Wow! Talaga naman. Merong nakakataba ng puso. Yes po! Opo, pag pinuri ka ng ganyan, tsaka yung binalikan ka po ng kapwa natin at nagpapasalamat. Ma'am Josie, ang galing po ng sharing ninyo. Natutuwa ko, mga ganun, di po ba? Nakakataba po, nakaka-uplift po yun, di po ba? Yes. So. Talagang napaka-kwan po. So parang naging na-perfect nga po namin yung ano. Ma'am Josie, 400 square meter ito, napakaraming tanim. Yung mga na-harvest po nito, ano pong ginagawa po ninyo? Pag may bumibili naman po, binibentahan ko. Ayun! Meron naman pong nanghihingi. Sige, pwede naman po manghingi. Pwede naman, oo. Depende po sa approach ng tao. Yes! Ganun po. Minsan may mga walang-wala talaga tayong mga kababayan na lapit dito, no? Gusto makatikim ng sariwang gulay na tanim ninyo dito sa farm. Sa bibigay. Pero siyempre naman, yung iba naman, Josie, kapag may kakaya na yan, talagang bibilihan. Di po ba? Lalo na po, exclusive subdivision to. Alam naman po nila na organic. Yes! Natural and organic. Kaya po, mas ano nila yan, mas gusto nila. Kasi saka kung matitikman nyo po yung aming mga talong, medyo manamis-namis. Wow! Kasi press na press eh. Basta ano man pong gulay, basta bagong harvest, press na press, manamis-namis po yan. Di po ba? Yung po mga laman po ninyo, minsan kinakausap po ninyo? Wow! Pareho tayo. Minsan po, minsan di ko na lang po nilalakasan. Baka sabihin nila parang nasisiraan na ako ng ano. Po yes. Habang nagko-cultivate po ako. Tinitiling po ninyo yung soil. Ano yung nakikita, bakit po nagkagaganyan? Siyempre, sorry, ako na lang po nakakarinig. Yes! Baka mamaya sabihin nila, nasisiraan na yung ano nagagawin. Sa ganun, may buhay po kasi yan, di ba, Ma'am Josie? Kapag kinakausap natin, nafe-feel din nila, kaya lumalaki silang ng malusog at maganda. Okay, Pero namatay na rin po kayo ng halaman, di po ba? Ano pong ginawa po ninyo nung mamatay kayo ng halaman? Sabi ko nga po, lahat naman po ginawa ko. Dinilang kita, may mga fertilizer akong kahit nilagay sa'yo, okay. Pinag-anuhan ko kayo. Ba't namamatay pa rin? Dati po yung kamatis, nasa greenhouse. 10 puno po sila. Yes. So, unang namatay 2. Di ngayon sabi ko, bakit kaya? Didilig naman po ako, kompleto naman po ang pagdidilig ko. Tapos nung may isa na naman nalanta na naman. Nadilaw no. Nilabas ko na. Nilabas ko na ho sila. 7 na lang sila. Okay. Sana na kayo, tumuloy-tuloy kayo. Uy, bakit naman yung isa madilaw na naman po yung isa? Sabi ko talaga wala. Baka siguro hanggang doon lang. Parang mag-iisa, nagsasalita po akong mag-isa. Sabi ko sana wag naman lahat. Magmatiraman lamang. Di kahit 4 na puno. Pinatirahin po, napakaganda. Ano pa pong plano po ninyo ngayon dito sa 400 square meter after na ma-harvest po ito, Ma'am Josie? Kung halimbawa po, ma-harvest po namin, kasi si Sir naman po ang nagkukunyan, nagpaplano ko, o anong isusunod nating itatanim. Ay, okay. So, iniisip mo na kagad ang pwede mong itanim, ano ha? Kaya nagtatanong din po siya kung anong punlamong pwede nating ilipat dito. Sir, ano na lang ho, minsan may pechay na lang po muna. O sige, bahala ka. Kung anong available na punla ka. Alright. Ang pechay naman po kasi, 1 buwan lang po yun. Pwede nyo harvest mo na. Pagka talagang maganda ho, pero pagka yung matindi nga po ang init, parang nababansutin ho. Yes. O di, kumbaga,
tumatagal siya ng mga 1 buwan kalahati bago siya bago siya bumulas ng maganda. Ma'am Josie, naniniwala po ako, marami po kayong ma-inspire, ma-educate, ma-motivate. Ano pong pwede niyo pong ibigay na tips sa kanila na gusto pong magsimula sa pagtatanim? Ayun po, kung halimbawa po talagang gustong-gusto nila magtanim, di una nga po, dito naman po sa amin, libre ho ang buto. Wow! Kung meron po, nagbibigay po kami ng buto. Kung meron po kami mga punla, meron po kami punla. Sila na po ang bahala sa lupa. Yes. Sila na po. Basta yan ho ang aming libre ngayon. Para mabuhay nila. Di siyempre, kung nilagay nila sa lupa, siyempre po, lalagyan, tindiligan din. Yes. Kasi ho, ang iba, nagtanim daw po sila, bakit namatay? Sabi ko, pag hindi mo diniligan, baka nga namatay. Akala ng iba, ma'am, pag tinaniman ganyan, ayos na. Dapat tinalaga parang baby yan, di po ba? Ikaw nga, sabi mo, umaga, nandito ka, gabi, nandito ka, di ba? Hapon, binibisita mo yung mga tanim. Di po ba? Opo, yun ang ano namin. Yun po ang aking trabaho talaga. Yes. Na sa ilang taon ko na po dito, umaga hapon, depende lang po kung ang panahon ay umuulan sa hapon. Yes. Yan, hindi na po ako bumabalik. Kaya nakakatipid ako ng tubig. Aha, so kapag umulan, no, lessen na yung pagod po ninyo. Yun, opo. Sa bahay lang po ako. 400 square meter ito, wala kang katulong, Ma'am Josie. Nagawa po ni Ma'am Josie ang magtanim, kababayan tao. No? Much more, ikaw na nanonood, Ma'am Josie. Ikayatin po ninyo yung ating mga nanonood sa atin ngayon na try na rin po nila yung magtanim. Madali lang naman po magtanim Basta po daw kayo inasa puso at isip ang pagtatanim. Yes! Di buhay. Ngayon po, may mga halimbawa po sa bahay naman, yung mga pinaghugasan po ng isda. Yung fish amino acid dyan. Tapos po halimbawa hinugasan ng bigas, pwede pong idilig. Yes. Kasi po meron din po akong kaunting halaman, pero halaman na hindi naman po gulay. Kumbaga yung mga ornaments. Maganda rin po. Makakapagpatubo at saka maganda rin ho yung Yun po ang namin, kung talagang kailangan nila ng mga pampataba, yung nagkukumpos po kasi ng mga balat ng saging, yung mga itlog-itlog po na yan. Maganda po yun kaysa sa mga kung ano-ano hong ilalagay natin. Yes. Okay. Kaya, kumusta naman po yung suporta sa inyo ng local government sa ginagawa po ninyong ito? Dahil naniniwala ko, ito po yung campaign ng ating Pangulong BBM, di ba? Yung Green Revolution, ibinalik po niya. So, kumusta naman po yung suporta ng LGU? Okay naman po, sir. Saka, ayun po, mga bigay nila na mga pananim. Yes po. Tapos yung mga gamit po namin sa mga dito. Yes. Ayan, katulad po ng mga ganyan. Mga tools. Opo. Yan po. Kayo na lang bahala kung anong dapat yung gawin. Meron po kayong mga yung basic, tinuturo na po ninyo. Ma'am Josie, initial po, kami nagpapasalamat sa mainit yung pagtanggap sa Masaganang Buhay. Thank you po. Kami po napuntahan niyo po rito. Na-interview ng kaunti. Yes po. At na-share ko naman po yung aking alam. Yes. Okay. Si Ma'am Josie, mga kababayan, wag po kayong bibitiw. Sa amin pong pagbabalik, itutur tayo dito po sa kanilang Luntiang Garden. Dito po yan sa Kings Point, Quezon City. Sa pagbabalik po ng Masaganang Buhay.